Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Dito po sa ibabalita ko ngayon ay siguro ay medyo kakabahan na naman. Kakabahan na naman si Kagawad at si Kapitan. Eto babasahin ko po sa inyo sapagkat yung pag-iimprenta po ng balota para sa gagamiting BARM parliamentary elections ay postpone. Ito, babasahin ko po sa inyo. Ito hong post ng News 5 13 hours ago. Ito po mga idol at mga bayan. Postponed. Di ba? Postponed ang ballot printing. Baka sabihin niyo fake news ako Ipinagpaliban ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng official ballots para sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. So napakaliwanag itong balita ng News 5 everywhere. Kasunod ito ng pagpasa sa Bangsamoro Transition Authority BTA Parliamentary Bill number 351 na layong redistribute ang 7 parliamentary district seats na orihinal na nakalaan para sa Sulu. Matatandaan, idineklara ng Korte Suprema na hindi bahagi ang Sulu ng Bangsamoro Region. So, postpone ito yung kanilang balita. Yung nakalagay po dito ay postpone ang ballot printing para sa BARM elections. Yun po yung balita ng News 5, mga idol at mga bayan. So, ibig sabihin lamang po, mga idol at mga bayan, mayroon pong problema. Mayroong problema sa pag-iimprenta mayroong problema sa BARM election. So, yan ba yung sinasabi ni Chairman George Garcia na ready po sila, handa po sila? Bakit pinatigil kung handa, mga babayan? So, parang nangangamoy, nangangamoy BSK 2025 na naman talaga, mga babayan. Sapagkat kung titingnan po ng Korte Suprema yung nagiging action ngayon ng COMELEC patungkol po sa BARM election ay tila hindi talaga handa hindi handa sapagkat ipinatigil di ba yung mga na-imprenta di nasayang yon. So na-postpone yung pag-iimprenta ng balota ng BARM. Ibig sabihin lamang po kung titingnan ng Supreme Court kung alin yung handa, mga bayan, yung BARM election o yung BSK. So yung BSK po nakapagpa-register na po sila nang umabot na po mahigit 2.8 million na mga bagong botante yung iparehistro ng COMELEC para po sa barangay at sangguniang kabataan elections. So kung titingnan natin mga idol at mamayan ay nangangamoy 2025 barangay at sangguniang kabataan talaga. Sapagkat kung ibinatigil yung pag-imprenta ng balota na para sa BARM elections, alam na natin na dapat talagang matuloy ditong 2025 barangay at sangguniang kabataan elections sapagkat ito yung handa na, mga kabayan. Ito yung handang-handa na, sabi ni Chairman George Garcia. Kaya medyo kinakabahan na naman ngayon nung lumabas itong postpone yung pag-imprenta ng balota. Medyo kinabahan na naman si Kapitan at si Kagawad sapagkat hindi po talaga mai-extend yung kanilang termino ayon din po sa Makalintal versus Kumilig RG kalimutan ko ano yan. Basta po sa Supreme Court ruling bawal ipagpaliban yung halalan para sa BARM BSK election ngayong 2025 sapagkat Supreme Court po yung nag-desisyon yun Supreme Court po yung nag-schedule noon, mga kabayan. So alam na natin kung ano yung kakatigan kung ano yung papanigan ng Supreme Court kung titingnan yung legalidad sapagkat legal po legal yung
pagsasagawa ng eleksyon na naka-schedule na po ngayong December 2025. So, nakita nyo kung talagang yung pinirmahan ng ating Pangulo na panukalang batas at ngayon nga po ay naging Republic Act na, kung walang problema yon, bakit pa pinakukomento? Bakit pa pinakukomento ng Supreme Court yung gobyerno, yung Kongreso, yung Senado at yung COMELEC? Ibig sabihin lamang po, mga idol at mga bayan, yung batas na pinirmahan ng ating Pangulo ay mayroon talagang nakitang sabihin na natin hindi 100% na legal yung pinirmahan ng ating Pangulo, sapagkat may nakikita po talaga yung Supreme Court na nilalabag ng panukalang batas na yun, unang batas na yun, ng Republic Act na yun. Sapagkat kung walang nakitang mali doon sa pinirmahan ng ating Pangulo, bakit hihingiin pa niya yung komento? Bakit hihingiin pa niya yung komento ng COMELEC, ng Kongreso at ng Senado, pati ng Executive, sa pamagitan po ni kung di ako nagkakamali ay Executive Secretary Lucas Bersamin, kung di tayo nagkakamali. So, binigyan po sila ng 10 araw, mga idol at mga bayan, para magkomento doon po sa petisyon na inihain ni Atty. Makalintal patungkol nga po dito sa batas na pinirmahan ng ating Pangulo na ipinadideklara ni Atty. Makalintal na yun po ay unconstitutional. Ibig sabihin, labag sa batas. Sapagkat yung title ng batas na yon na pinirmahan ng ating Pangulo ay term sheeting. Pero yung nilalaman ay hindi lamang term sheeting. Na ang ayon po sa batas, mga idol at mga bayan, na kapag kagagawa ng batas ay dapat isang paksa, one subject only, mga kababayan. Pero yung ginawang batas ng ating pong mga mambabatas ay tila panlilin lang talaga, mga kababayan. Sapagkat term sheeting nga yung title, pero mayroong mga masasagasaan. O term sheeting, ibig sabihin po, nakalagay din po doon sa batas na yon, yung schedule, na original na December 1, 2025, pero ginawa nilang November 2, 2026. Ito pa. Yung nakatakda na schedule na December 1, 2025 ay ipinagpapaliban po nila, sapagkat kung matutuloy yung November 2026, ano yung mangyayari dito sa December 1, 2025? Ibig sabihin talaga ay postpone. Hindi lang, di ba? Nakita nyo ilang subject na yan, postponement at holdover ng mga incumbent barangay officials. Di ba? May nilalabag talaga yung batas na pinirmahan ng ating Pangulo. Talagang panlilin lang. Sabi ni Atty. Makalintal, panlilin lang yung nasabing batas na yon. At pinupuspon talaga nila, mga idol at mga bayan, kahit hindi po direktang tukuyin o isulat doon yung salitang postponement, talagang pinupuspon po nila yung December 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. At ang isa pa sa nakikita ni Atty. Makalintal, wala naman daw postponement na nakasulat doon. Totoo naman talaga, walang postponement na nakasulat doon sa batas na yon. Ibig sabihin, mga idol at mga bayan, walang postponement dito sa December 1, 2025. O diba? Nakita nyo? Hindi dapat na ipagpaliban talaga yung December 2025. Dapat ituloy ito, mga idol at mga bayan. So, antayin pa rin natin yung Supreme Court. Kapag ka nag-issue, halimbawa, nagkomento yung Senado, Kongreso, Executive, at yung Commission on Election, nagkomento na sila, pero hindi po silang ayunan, hindi po na parang malabo yung kanilang pagkakakomento, yung kanilang mga rason kung bakit kailangan i-postpone itong election.
kapag ka walang valid na rason, ay sigurado mag-i-issue po, mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court. At kapag ka nag-issue ng TRO yung Supreme Court, mga idol at mga kababayan, ibig sabihin lamang po noon, tuloy yung December 1, 2025 elections ng barangay at sangguniang kabataan election, sapagkat yun po yung original na itinakda ng Supreme Court. So abangan po natin yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga susunod na araw. So hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat mga idol at mga bayan.